Hinamak na manugang. Kabanata 856. Binugbog ni Alex Dixon si Qin Yihai, inihagis kay Jiaosu, at bumalik sa villa. Sa anumang kaso, nailabas niya ang kanyang galit, kung paano siya haharapin ni Jiaosu, wala itong kinalaman sa kanya. Kung hahayaan ni Jiaosu si Qin Yihai, sa kanyang maliit na karakter, tiyak na hindi niya malalamon ang galit na ito. Ngunit kung binugbog ni Jiaosu si Qin Yihai, natalo na niya si Qin Yihai hanggang sa mamatay. Kung muli siyang sinaktan ni Jiaosu, maaaring mawala ng buhay si Qin Yihai. Gayunpaman, ito ay walang kinalaman sa kanya. Sa anumang kaso, si Jiaosu ang bumugbog sa kanya hanggang mamatay. Kahit ilang beses lang niya itong sinaktan para ilabas ang kanyang galit, ang mga sugat sa buong katawan ni Qin Yihai ay may kinalaman din sa kanya. Naisip na ni Alex Dixon ang berdeng mukha ni Jiaosu, kung mas galit siya, mas masaya siya. Sumipol siya at tinulak ang pinto ng villa. Sarado ang pinto ng sala, bubuksan na sana ni Alex Dixon ang pinto nang marinig niya ang mga boses na nagmumula sa loob. Matapos makinig ng ilang salita, biglang nawala ang dati niyang komportableng mood. Dumating ang boses ni Helena sa siwang ng pinto, parang may tumatawag. Hello, CEO Lee, ay hihihi, di bali di kita kilala, ang aking asawang si Albert Lewis, ay nagbenta ng mga antigo sa iyo noong nakaraang linggo, gusto kitang tanungin tungkol sa isang tao, kilala mo ba ang boss ng One High Group? Boss Wang, hello, I saw you at the dinner last month, kilala mo ba ang boss ng One High Group? Pwede mo ba akong tawagan, gusto ko siyang i-treat ng pagkain. Director Liu, long time no see, how have you been recently, right? Kilala mo ba ang boss ng One High Group? I would like to make a dinner appointment for my daughter. Hehe, hindi ito matchmaker, my daughter nagnenegosyo lang ako. Tumayo si Alex Dixon sa labas ng pinto at malamig na bumulong sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang kanyang biyenan ay magkakaroon pa rin ng walang humpay na masamang puso at itinapat pa ang kanyang tingin sa boss ng One High Group. Sinabi niya na gusto niyang tulungan ang kanyang asawa na bumuo ng mga koneksyon, ngunit sa katunayan, gusto niyang ipakilala ang kanyang asawa sa labas ng mundo. Naunawaan ni Alex Dixon ang maliit na ideyang ito. Sa oras na ito, natapos na ni Helena ang pagtawag sa telepono sa sala, malakas niyang ibinato ang telepono sa sofa sa masamang mood. Malungkot na sinabi ni Albert Lewis, tumawag ka sa kung saan-saan, bakit mo tinatanong ang tungkol sa boss ng One High Group? Kakayanin ba naming bumuo ng mga koneksyon sa gayong mayamang pamilya? Kung tatawagan mo siya, baka hindi ka niya pinansin. Ano ang ibig mong sabihing umakyat? Ano ang problema ng aking anak na babae? Si Helena ay nagsalita ng may paninindigan at paninindigan, kung hindi dahil sa basurang humihila sa kanya pababa. Nakapag-asawa na siya sa isang mayamang pamilya ngayon, tsaka, Jane mayroon ding kumpanya at angkop para sa boss ng One High Corporation. Sa tingin ko dapat mong ihinto ang pagsasalita ng walang kaparakan sa buong araw, mabilis na bumalik sa iyong silid at itigil ang panaginip tungkol sa spring at autumn. Sa sobrang galit ni Helena ay dinampot niya ang isang unan at ibinato sa kanya, wala kang anumang ambisyon, kung si Alex Dixon ang ikatlong young master ng pamilya Dixon, hindi ako makakakuha ng pabor sa kanya kung namana niya ang ari-arian ng pamilya. Ngunit ngayon, ang basurang ito ay itinaboy ng mga Dixon family. Wala siyang pinagkaiba sa inasnan na isda. Dahil wala akong silbi, maaari kang magsisigaw mula dito. Biglang tumunog ang malamig na boses ni Alex Dixon mula sa likuran. Itatapon na sana ni Helena ang unan sa sobrang takot ay lumiit ang katawan niya at lumingon na may nakakalokong ngiti. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang naka-cross arms na nakatayo sa likuran niya. Ikaw, bakit ka bumalik? Bakit hindi ka gumawa ng ingay habang naglalakad? Nakonsensya si Helena at hindi naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. May gagawin pa ako, bibili muna ako ng gulay. Ngunit sa kanyang hakbang pasulong, hinarang siya ni Alex Dixon. Mabilis na naglakad si Helena sa kanan, ngunit si Alex Dixon ay tumayo sa kanan at hinaranggan muli siya. Anong ginagawa mo? Bilasan mo akong palabasan. Kinagat ni Helena ang bala at pinisilang isang ngiti. Malamig na sabi ni Alex Dixon, ayaw mo bang hanapin ang boss ng One High Group? Kilala ko siya, gusto mo ba siyang makilala ngayon? Kilala mo siya, agad na mukhang masaya si Helena, ngunit nang makita niya ang malamig na mga mata ni Alex Dixon,
Natakot siya kaya napaatras siya. Ako, bakit ko naman siya hahanapin? Sa anumang kaso, hindi siya naniniwala kay Alex Dixon. Ngayon, ang One High Group ay nagdulot ng sensasyon sa Yan Capital. Ang malalaki at maliliit na amo ay pawang nagpupumiglas. Ngunit wala silang malaman tungkol sa misteryosong amo na ito. Paano nalaman ng basurang ito ang anumang bagay tungkol sa kanya? Sarcastic na ngumiti si Alex Dixon, hindi mo ba gustong ipakilala ang amo ng One High Group sa asawa ko? Tutuperan ko ang hiling mo. Lalong nakonsensya si Helena at patuloy siyang pinapuna sa kanyang puso. Ang brat na ito ay talagang nakikinig sa sulok ng dingding at hindi alam kung gaano niya narinig sa labas ng pinto. Anyway, dahil narinig na, hindi na siya nagpanggap. Simpleng makapal ang mukha ni Helena at tumingala na may tuyong ngiti. Tama, nasa bahay ngayon si Jane at wala siyang koneksyon. Pupunta ako at hihilahin ang ilang koneksyon sa boss ng One High Corporation para mapadali para kay Jane, para magnegosyo sa hinaharap. Hehe, walang ekspresyong ngumiti si Alex Dixon. Hindi tugma sa kanyang puso ang sinasabi ng matandang babaeng ito, hindi ito ang una o pangalawang pagkakataon. Noong una ay inakala ni Helena na papagalitan siya ni Alex Dixon at handa sa pag-iisip, ngunit nang tumingala siya at nakita ang isang pirasong papel sa ilalim ng kanyang mga talukap, natigilan siya. Inabot ni Alex Dixon ang papel na may numero ng telepono sa harap ni Helena. Nay, ito ang numero ng telepono ng boss ng One High Group. Kung gusto mo siyang hanapin, maaari mong tawagan ang numerong ito. Pagkasabi noon ay hindi man lang niya nilingon si Helena at nilagpasan lang siya. Hindi ko akalain na kilala pala siya ng basurang ito. Hinawakan ni Helena ang papel na may nakasulat na numero at masayang ngumiti. Hindi niya inaasahan na ganoong kadaling ibibigay ni Alex Dixon sa kanya ang papel na may numero ng One High Corporation. Mukhang kapaki-pakinabang pa rin ang basurang ito. Kilala niya talaga ang boss ng One High Corporation. Tuwang-tuwa si Helena na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang numero ng teleponong ito ang target na ngayon ng lahat ng tao sa Yan Capital. Gusto ng lahat na sumipsip sa boss ng One High Group at makakuha ng mataas na kamay. Kahit na hindi niya ito itago, maaari niyang ibenta ito sa big boss ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 milyon. Hawak ang papel na ito, kumilos si Helena na parang nakakuha siya ng kayamanan, mabilis siyang pumasok sa kwarto at nilock ang pinto sa likod niya. Gumawa siya ng ilang draft sa kanyang puso at nag-isip ng paraan para mambola siya. Anyway, kailangan niyang maging matulungin, pinakamainam na kumbinsihin ang boss ng One High Company na makilala ang kanyang anak. Kinakabahang kinuha ni Helena ang kanyang telepono at sinseridad na binuksan ang note, tatawag na sana siya nang bigla siyang natigilan. Makalipas ang ilang segundo, nagmula sa kwarto ang sobrang galit na pagbulyaw ni Helena. Basura, ang lakas ng loob mong pagtawanan ako, hindi ko na kaya ang buhay na ito. Ang numero ng telepono na nakasulat sa tala ay hindi pribadong numero ng boss ng One High Company. Sariling numero yon ni Alex Dixon. Galit na galit si Helena na naging purple ang mukha niya. Kinuha niya ang note at pinunit ito, nagmura siya sa kwarto. Naghanda siya ng mahabang panahon at gumawa pa ng draft. Sa huli, ginampanan siya ni Alex Dixon. Sa kwarto, hinawakan ni Alex Dixon ang tiyan ni Jane Lewis at silang dalawa ay nag-uusap. Biglang narinig mula sa labas ng pinto ang pagsaway ni Helena. Agad namang kinabahan si Jane Lewis. Ano na naman ang nangyari kay nanay? Siguro pinakabagong na lang ay Menefreds, sabi ni Alex Dixon na parang walang nangyari. Anyway, isinulat niya ang numero ng telepono na gusto ni Helena. Wala siyang tinatago sa kanya. Kung paano niya ito haharap, iyon ang problema niya. Kabanata 857 hanggang sa sumunod na araw, hindi nakatanggap ng tawag si Alex Dixon mula kay Helena. Ang resultang ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Sa anumang kaso, hindi naniniwala si Helena at malamang na hindi tatawag. Umaasa pa rin siya ng swerte, kung talagang tatawag si Helena, gagamitin niya ang pagkakataong ito para sabihin sa kanya ang tunay niyang pagkatao para maiwasang itago ito ng tuluyan. Pagkatapos ay bibigyan niya si Helena ng isa pang 3 hanggang 500 milyon para ibalik siya kay Jinling. Gayunpaman, dahil hindi tumawag si Helena, wala nang ibang paraan. Si Alex Dixon ang nagmaneho at sinamahan si Jane Lewis sa ospital para sa isang check-up. Sa pagkakataong ito,
Inutusan niya si Hanyun at Shinlei ng maaga na kumuha ng 12-dosenang miyembro ng Special Forces na maglilinis ng daan patungo sa ospital. Sa ospital, mayroon ding mga tao mula sa Dragon Sky Group na lihim na pamwesto, nagpapatrolya sa lugar. Pagdating ng sasakyan sa ospital, sinamahan ni Alex Dixon si Jane Lewis na parang walang nangyari. Bagaman sa ibabaw, ang lahat ay tila normal. Ngunit sa katotohanan, ang buong kalye ay mahigpit na binabantayan ng Dragon Sky Group, sa ganap na pag-activate ng kanyang Heavenly Eye, kahit isang langaw ay hindi makakalipad. Buti na lang at wala ng problema sa inspection sa umaga. Matapos samahan ni Alex Dixon ang pagpapacheck up ng kanyang asawa, muli niya itong hinatid pa uwi. Dinobol niya ang seguridad ng Villa, sina Ding Qing, Ang Shanming, Li Yingqi, at ang iba pa ay nagpatrolya sa Villa 24/7. Sa kanilang paglilinang, sino mang gustong pumuslit sa Villa, hanggat wala pa sila sa huling yugto ng Golden Core, ay mapipigilan sila, nang walang anumang pagsisikap. Natigilan si Alex Dixon nang pumasok siya sa main hall ng Villa. Maraming regalo ang nakatambak sa bahay, lahat ng mga ito ay mahal, at ang mga salita sa mga kahon ay pawang mga wikang banyaga. Sa sobrang tuwa ni Helena ay hindi niya maisara ang kanyang bibig, nakaupo siya sa sofa, hinawakan at hinipo. Nagtataka ring pumasok si Jane Lewis at nagtatakang nagtanong, "Nay, may tao ba sa bahay?" Oh, ang mga tao mula sa Dixon family ay dumating sa umaga. Hawak ni Helena ang isang bote ng alak at tinitingnan ang presyo sa kanyang telepono. Nang makita niyang 5 digits ang presyo, tumawa siya hanggang sa halos mabulok ang mukha. Dixon family, nagdilim ang mukha ni Alex Dixon at agad na nagtanong, "Nandito na ba si Dixon Rong?" "Paano naging mabangis ang babaeng yun?" Masiglang sabi ni Helena, "Ang mga regalo ay ipinadala ng mga katulong ng pamilya Dixon. Sinabi nila na nasa ilalim sila ng utos ni Young Master Dixon at nagpadala ng isang batch ng mga regalo." Young Master Dixon? Sinong Young Master Dixon? Naguguluhan din si Jane Lewis. Sa ngayon, hindi pa niya narinig ang tungkol sa Young Master ng pamilya Dixon. Ang kanyang asawa ay pinatalsik muli sa pamilya Dixon, ito kaya ang mailap na third Young Master. Ibinaba ni Helena ang kahon ng regalo at nakangiting tumingala at sinabing, "Sinong Young Master sa pamilya Dixon ay maaaring magmana ng ari-arian ng pamilya?" Siyempre si third Young Master yon. Ang mga regalong ito ay mula sa ibang bansa. Binili ito ng third Young Master mula sa ibang bansa at pinapante sila. Hindi ko talaga akalain na maaalala ka pa rin ni third Young Master hanggang ngayon. Third Young Master ba talaga mula sa Dixon family? Natigilan din si Jane Lewis. Ito ay matagal na. Muntik na niyang makalimutan ang tungkol kay third Young Master, hindi niya inaasahan na lalabas pa siya. Napaangat din ang ulo si Alex Dixon sa gulat at lalo pang naguluhan. May ligway kaya, ang tunay na third Young Master ng Dixon family ay nakatayo dito mismo, sino ang may lakas ng loob na gayahin siya? Matapos matanggap ang malaking halaga ng mahahalagang regalo mula sa third Young Master, agad na naging masigla muli si Helena at walang takot na pinag-uusapan. "Alex Dixon, para saan ka nakatayo dyan? Mabilis na ilipat ang mga gamit sa aking kwarto." Kamakailan lamang, galit na galit siya sa basurang ito. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng third Young Master para suportahan siya. Sa wakas ay napaangat niya ang kanyang ulo. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon, lumakad papunta sa pinto na may malungkot na mukha, at tinawagan si Sung Yulua. "Pumunta ka at alamin kung sino ang nang-ahas na magpanggap sa akin at nagbigay ng maraming bilang ng mga regalo sa Lewis family sa pangalan ko." Si Sung Yulua ay natigilan at naguguluhan. Kamakailan, ang kay Dixon ay nasa isang estado ng kaguluhan. Siya ay abala sa pagharap sa isyu ni Dixon Yulong tungkol sa pamamahagi ng kuryente kay Dixon Shenlan, kaya wala siyang panahon para bigyang pansin ang mga ito. Sinong mag-aakala na may mangyayaring ganito? Biglang naging seryoso si Sung Yulua, third Young Master, "Tiyak na iimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito." As soon as possible, tinapos ni Alex Dixon ang tawag na may maliit na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na may magpapanggap sa kanya. Sino ang nasa likod nito, at ano ang layunin nito? Bumalik sa sala, masayang pinahahalagahan pa rin ni Helena ang mga regalo. Tinansya niya na ang batch ng mga regalong ito ay hindi bababa sa 1,000,000, sapat na sa kanya ang magpakitang gilas saglit.
Nang makitang papasok si Alex Dixon, sadyang malakas na sinabi ni Helena. Ito pa rin ang third young master mula sa Dixon family na mayaman, unlike some people, after na itaboy ng Dixon family, hindi nila mamanahin ang ari-arian ng pamilya nila, kailangan nila ng pera, wala silang kapangyarihan, wala sila, kapangyarihan. Nay, kung gusto mong bumalik sa Jinling, magbubok ako ng pagkakataon para sa iyo ngayon, putol ni Alex Dixon sa kanya. Sa sobrang takot ni Helena ay agad niyang itinikom ang bibig at matiim na tinitigan si Alex Dixon. Sa kanya pa rin ang Villa, kung itinaboy siya nito, wala siyang matutuluyan. Pagkasabi ni Alex Dixon ay hindi na niya nililingon pa si Helena at naglakad na papasok sa kwarto. Anong maganda dito? Sa sobrang galit ni Helena ay napasandal siya sa sofa at napasigaw sa sobrang galit. Kapag bumalik si third young master mula sa Dixon family, hihilingin ko sa aking anak na hiwalayan ka kaagad. Kapag dumating ang oras na yun, ang aking anak na babae ang magiging panganay na manugang ng Dixon family, wala ka. Gabi na lang nag-message si Sung Yulua. Tiningnan ni Alex Dixon ang mensahe at nanlamig ang mukha nito. Hindi niya inaasahan na ang batch ng mga regalo na ito ay manggagaling sa Estados Unidos. Ayon sa address na natagpuan ni Sung Yulua, ang batch na ito ng mga regalo ay ibinigay ni Dixon Yulong. Ang mga mata ni Alex Dixon ay naging napakalalim, at ang kanyang mga mag-aaral ay kumikislap na may malamig na aura. Karaniwang hindi niya kino-contact si Dixon Yulong, at ang dalawa sa kanila ay walang anumang conflict of interest sa ngayon. Ano ang layunin ng malaking tiyuhin na biglang naghatid ng isang batch ng mga regalo? Baka ito ay isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. O baka alam niya na sila ni Zhao Su ay pansamantalang nagsanib sanhi, kaya gusto rin niya itong talikuran. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Alex Dixon. Ito ay isang video call mula sa isang numero sa ibang bansa. Saglit na nag-isip si Alex Dixon, saka agad kinuha ang phone niya sa labas ng villa at binuksan ito. Pagka-connect ng video call, lumabas sa screen ang isang gwapong binata na naka-white suit. Ang lalaking ito ay may maputi na balat, medyo kayumanggi ang buhok, at kitang-kita ang mga tampok ng mukha, halatang halo-halong lahi siya mula sa China at kanluran. Nagdilim ang mga mata ni Alex Dixon nang makita ang taong ito. Ikaw ba, pinsan, matagal na mula nung huli tayong nagkita, magalang na ngumiti ang binata at nagsalita sa authentic na wikang Yangsha. Malamig na sabi ni Alex Dixon, I'm sorry, I don't remember having a cousin like you. Hindi siya magalang, ngunit tila walang pakialam ang binata, sa halip, ngumiti siya at sinabing, pinsan, ilang beses pa lang tayong nagkita, kaya syempre hindi tayo pamilyar sa isa't isa. Pero malapit na rin kaming bumalik sa aking ama sa bansa, bihira kaming magkasama, pagdating ng oras, aanyayahan ka namin at ang iyong pamilya na lumabas at humiling sa iyo na bigyan kami ng kanilang mukha. Kailan ka babalik? Pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at nagtago ng bakas ng bangis. Itong binata, siya ay anak ni Dixon Yulong, na parangalan ni Zhao Su bilang isang tinik sa kanyang tagiliran. Lin Huaiyan, napaka-espesyal ng kanyang pagkakakilanlan. Anak siya ng kanyang panganay na tiyuhin, si Dixon Yulong, pagkarating niya sa ibayong dagat, at ipinanganak siya ng isang babaeng sumama sa kanya. Ang babaeng kasamang alak na ito ay pinaghalong Middle at West. Ipinanganak siya sa pinakamababang red light district sa ibang bansa. Ang kanyang mga magulang ay hindi kilala, at ang kanyang pagkakakilanlan ay mababa. Sinong mag-aakala na mai-inlove si Dixon Yulong sa kanya at magkakaanak pa siya ng isang lalaki? Higit pa rito, ang anak ng kasama nitong babaeng ito ay may halong dugo din. Nang malaman ng pamilya Dixon ang balitang ito, agad silang nabigla. Sa sobrang galit ng matandang master ni Dixon, marahas niyang hinampas ang mesa. Siya ay labis na nagalit at nagbanta na hindi papayag ang bumalik sa bansa si Dixon Yulong. Kabanata 858. Ang buong Dixon ay nag-uusap sa kanilang sarili. Binigyang pansin ng Dixon clan ang estilo ng kanilang pamilya. Ang lahat ng mga babaeng pinakasalan nila ay mga inapo ng mga prestihiyosong pamilya. Kabilang si Zhao Su, gaano man siya kalupit at walang awa, anak pa rin siya ng Zhao family. Ngayon, si Dixon Yulong ay aktwal na lumikha ng isang mixed blood, at ang kanyang kapanganakan na ina ay isang babae mula sa Red Light District. Masisira nito ang estilo ng pamilya ni Dixon. Pinsan, may mga company matters pa si Dad sa US,
Babalik siya sa bansa pagkatapos niyang gawin ang mga ito. Magalang na ngumiti si Dixon Waian. Pinsan, nasa Yan Capital ka pa ha? Pagbalik ko, balak kong magsagawa ng piging sa dating tirahan ng mga Dixon, please give me some face. Malamig na tumikim si Alex Dixon, give me face. That is my home. I can come back when I want. I don't know who gave you the face to hold a banquet in the old mansion of Dixon. At nag-host pa ng handaan para sa kanya. Itong si Dixon Waian ay tinatreto ang kanyang sarili bilang master ng ancestral mansion ng mga Dixon. Nanigas ang mukha ni Dixon Waian, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang ngiti. Pinsan, kung hindi ako nagkakamali, umalis ka na sa Dixon clan sa loob ng ilang taon, hindi ka na maaaring maging miyembro ng Dixon family. Ano, sa tingin mo kaya mong i-claim na ikaw ang tagapagmana ng Dixon clan dahil lang sa pag-alis ko sa Dixon family? Prank ka na, sinabi ni Alex Dixon, sino ka sa palagay mo? Puno ng panunuya ang kanyang mga sinasabi. Kahit kayang pigilan ni Dixon Waian ang kanyang galit, hindi niya maiwasang mapangiti. Pinsan, taos-pusong bati ko sayo, bakit ang agresibo mo? Magwala ka, malamig ang tono ni Alex Dixon, kahit na Dixon ang apelyido mo. Huwag mong masyadong seryosohin ang sarili mo, maraming tao ang may apelyidong Dixon sa mundong ito. Ngunit hindi ka isa sa kanila. Kung alam mo ang iyong sariling limitasyon, dapat mong panatilihin ang iyong buntot sa pagitan ng mga ito, iyong mga binti at kumilos ang iyong sarili. Pagkatapos sabihin yon, hindi na pinansin ni Alex Dixon ang ekspresyon ni Dixon Waian at nagpadala ng telepono. Si Alex Dixon ay walang magandang impresyon kay Dixon Waian, bagamat siya ay magalang sa panlabas, sa katotohanan, siya ay kapareho ni Dixon Yulong. Sabi nga sa kasabihan, kung may ama ka, dapat may anak ka. Napakabait ng mga magulang ni Alex Dixon, naniniwala sila na ang mga Dixon ay may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng dugo, kahit pa kaipokrito si Dixon Yulong o gaano man kalaki ang nagawa niya, kaya nilang tiisin ito sa katahimikan, iyon ay para sa kapayapaan ng pamilya Dixon. Gayunpaman, hindi nagpapasalamat si Dixon Yulong, hindi lang siya may ginawa sa kanyang likuran. Ngunit agad din siyang tumalon upang ipaglaban ang posisyon ng kahalili ng Dixon clan sa sandaling namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, hindi man lang siya nakaramdam ng lungkot, sa halip, siya ay nagdiriwang sa kanyang likuran. Nagalit ito sa matandang master at pinalayas siya sa ibang bansa. Gayunpaman, kahit na ganoon, bumalik pa rin si Dixon Yulong sa bansa paminsan-minsan, ilang beses nang nakita ni Alex Dixon si Dixon Waian. Alam niya ang pagkatao ng kanyang pinsan tulad ng likod ng kanyang kamay. Bata pa lang siya ay nagpaplano na siya, nagkunwari siyang masunurin sa harap ng kanyang mga nakatatanda, ngunit patuloy siyang gumagawa ng maliliit na bagay sa kanyang likuran. Marami sa mga juniors ng Dixon family ang nagdusa sa kanyang mga kamay. Nang hindi sinasadyang mahawakan ni Little Tita si Dixon Waian, ang brat na ito ay natamba agad. Umiyak siya at sinabing gusto siyang itulak ni Little Tita sa lawa at lunurin siya, na naging dahilan upang pagsilbihan si Little Tita ng batas ng pamilya at ma-confine ng 3 araw. Ayaw lang pansinin ni Alex Dixon si Dixon Waian, ang isang tao na hindi man lang pumasok sa ancestral hall ng Dixon family ay nang ahas na imbitahan siya sa lumang bahay ng Dixon family para kumain bilang magiging patriarch ng mga Dixon. Ito ay kalokohan, sa isang mansyon sa tabi ng dagat malayo sa US. Naputol ang video sa harap ni Dixon Waian, nawala rin agad ang peking ngiti sa mukha niya, ang kanyang mga mata ay naging sobrang lamig. Sa marangyang sala, may 3 dayuhang bodyguard na nakatayo sa tabi niya. Ang isa sa mga bodyguard ay nagtanong, "Young Master An, itong si Dixon ay walang hiya." Ikaw ang nagtanong sa kanya ng isang katanungan, ngunit siya ay napaka-arogante. Dapat ba tayong maghanap ng makakagawa sa taong ito? Walang nagmamadali, walang pakialam na iuwi na gayway ni Dixon Waian ang kanyang kamay. Kinamusta ko lang si Alex Dixon ngayon, pagbalik namin ni Dad sa bansa, babawi kami sa mga utang namin. Sinadya niyang tawagan si Alex Dixon, paano ito magiging taos-pusong pakiramdam? Gusto lang niyang kasuklaman si Alex Dixon at bigyan siya ng magandang pagpapakita ng lakas. Sabihin kay Alex Dixon na ang Linz Corporation ay mahuhulog sa kanyang mga kamay sa hinaharap. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Dixon Waian na hindi siya bibigyan ni Alex Dixon ng anumang mukha, hindi lang siya pinagalitan ni Alex Dixon,
inilantad pa niya ito ng isang pangungusap. Ang pinakaayaw niya ay bilang anak ni Dixon Yulong, hindi siya pinayagan ng pamilya Dixon na sumali sa family tree. Kinuyam ni Dixon Yan ang kanyang mga kamao at sinabing may malungkot na mukha. Balang araw, susunugin ko ang ancestral hall ng Dixon family at puputulan ang lahat ng nakasaksi mula sa family tree. Kung wala si Alex Dixon, siya lang ang magiging alagad ng lalaki sa Dixon family. Mula ngayon, siya na ang magiging tagapagmana ng Dixon clan. Tinuya siya ni Alex Dixon sa video call at mas gumaan ang pakiramdam niya. Sa katunayan, hindi siya masamang tao, kaya lang, masyadong kasuklam-suklam at walang hiya ang ginawa ni Dixon Yulong at ng kanyang anak noon. Naalala pa ni Alex Dixon na nasa memorial hall ng kanyang mga magulang, si Dixon Yulong ay inutusan ng matandang master na pumunta at magbigay ng galang, nakasuot talaga siya ng pulang robe at nagyayabang na may ngiti sa labi. Bata pa si Dixon Yan noong panahon na yon, ngunit hindi niya sinasadyang nabanggit ito. Nang marinig ni Dixon Yulong ang balita ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, labis siyang natuwa at sumigaw ng 3 beses sa langit, kalooban ng langit. Lahat ng bagay na ito ay nakaukit sa puso ni Alex Dixon. Ito rin ang dahilan kung bakit siya pumayag na makipagtulungan kay Jiaosu pansamantala. Kahit na may ligaw na ambisyon si Jiaosu, pinagmamasdan pa rin niya ang grupo ni Dixon ng may pag-iimbot, gayunpaman, pera at kapangyarihan lang ang gusto ni Jiaosu, at least, hindi siya kasing yabang at kasuklam-suklam gaya ni Dixon Yulong. Isang araw, pagsisisihan niya si Dixon Yulong sa ginawa niya noon. Kinagabihan, nakatanggap ng isa pang tawag si Alex Dixon mula kay Qin Yuwei. Alex, itinapon mo ba si Qin Yihai sa pintuan ng Qin family? Anong mali? Kahapon ng gabi, si Qin Yihai ay napuno ng dugo. Siya ay itinapon sa likod ng pintuan ng Qin family ng isang grupo ng black man. Umihi pa siya sa katawan ni Qin Yihai, mahinaong sinabi ni Qin Yuwei, nang ipadala siya, ng pamilya Qin, sa ospital, nalaman namin na nabali ang mga buto ni Qin Yihai at ang kanyang utak ay malubhang nasugatan. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon, naisip niya na binato niya ng mainit na patatas si Jiaosu, hindi niya inaasahan na kahit na hindi niya napatay si Qin Yihai, may kakayahan pa rin siyang kasuklaman ang pamilya Qin. Hinayaan niya talaga ang kanyang nasasakupan na umihi kay Qin Yihai sa harap ng gate ng Qin family. Nagawa mo ba? Tanong ni Qin Yuwei, ang kalahati ng sugat ng pinsan mo ay ako ang sanhi, walang itinago si Alex Dixon. Ano? Gusto mong managot ngayon? Puchi, biglang tumawa si Qin Yuwei, aanyayahan lang sana kitang lumabas para magdiwang nang makita kong amoy ihi ang buong katawan ni Qin Yihai at kinaladkad papasok sa bahay ng Qin family. Ayokong sabihin kung gaano ito kaganda, hihintayin kita sa Blue Mountain Coffee Shop. Ikaw, isang salita lang ang mayroon si Alex Dixon bago natapos ang tawag. Umiling siya ng walang imik, ganoon pa rin si Qin Yuwei, hindi niya ito binigyan ng pagkakataong tumanggi, sa anumang kaso, ang kahulugan ay napakalinaw. Gusto niyang umalis siya bago siya sumuko. Hindi naman malumanay ang ugali mo, how can you marry out? Napabuntong hininga si Alex Dixon at lumabas ng villa. Mabilis na sumulpot si Alex Dixon sa harap ng coffee shop. Gabi na, at sakto lang ang atmosphere sa coffee shop, may ilang mag-asawang nakaupong 2 at 3. Nakita ni Alex Dixon si Qin Yuwei na nakahawak sa kanyang pisngi at nakaupo sa isang coffee table sa tabi ng floor-to-ceiling window. Tumingin siya sa bintana ng may pag-iisip at natatakpan ng patong ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng rosas pulang damit na nagpapatingkad sa kanyang matikas na katawan, na nagpapaputi sa kanyang balat na parang nyebe, ang kwelyo ng damit ay nabuksan ng napakababa, at ang mga alon ay nakikita. Kabanata 859 natigilan si Alex Dixon ng ilang segundo, hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Tunay na nakakamanghang, kadalasan, sanay na siya sa malamig at karanasang pagbibihis ni Qin Yuwei. Palagi siyang nakasuot ng propesyonal na kasuotan, itim na translucent na medyas, at 10 pulgada ng mataas na takong. Ngayon, bigla niyang nakita si Qin Yuwei na nakasuot ng mahabang damit, at talagang hindi niya maialis ang kanyang mga mata. Malamig, madamdamin, maganda, may kaya, ilang iba't ibang ugali ang sumanib sa kanyang katawan, ngunit hindi ito inaasahan. Si Qin Yuwei, na nakaupo sa tabi ng mesa, ay parang pulang rosas na namumukadkad sa ilalim ng kalangitan sa gabi,
na naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Ang mga naglalakad sa labas ng bintana ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. May isang lalaki pa na nakatingin lang sa kanya, hindi sinasadyang natapakan niya ang kanal at nahulog sa lupa. Naglakad si Alex Dixon sa tapat ng coffee table at umupo, casual niyang dinampot ang kape sa mesa at sabay-sabay na ininom yun. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabing, "Ano ang gusto mo sa akin?" Sinulyapan ni Chin Yue ang walang laman na tasa ng kape sa mesa at ngumuso, "Ito ay Muscat coffee, espesyal kung hiniling sa isang tao na ibalik ito mula sa rainforest. Ang isang tasa ay sobra ng higit sa $2,000, iniinom mo ito sa isang lagok." "Hindi ba kape lang ng tae ng pusa?" Walang pakialam na sabi ni Alex Dixon, "Kung alam ko ng mas maaga, hindi ko ito maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong gawing kape ang matapang na tae ng pusa. Hindi ka ba marunong gumamit ng mas matikas na salita?" Mukhang hindi na niya kinaya si Chin Yue Bulger. Tamang-tama ang kape, ngunit humigop si Alex Dixon ng shit, hindi na niya ito maiinom. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "So what if Bulger, you still like to look for me?" Nakita niya ngayon lang siya nalungkot at sadyang tinukso siya para tumawa. "Gusto lang kitang hanapin." Itinaas ni Chin Yue ang kanyang malabong kilay at tinitigan siya ng mapanukso. "Sabihin mo lang kung maglalakas loob kang sumama o hindi." Sumandal si Alex Dixon sa likod ng upuan at ngumiti habang hinahangaan si Chin Yue. "Actually, ayoko rin sumama. Usually kapag nakakatanggap ako ng mga tawag mula sa mga babae, lalo na kapag pinapalabas nila ako sa gabi, hindi ako interesado, lalo na kapag nagyaya sa akin ang mga magagandang babae. I'm so blind that naiinis." Tumingin ako sa kanila. Ang magandang mukha ni Chin Yue ay naging malamig at isang alon ng kawalang kasiyahan ang lumitaw sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos noon, muling ibinuka ni Alex Dixon ang kanyang bibig. "Gayunpaman, ang mga kondisyon sa itaas ay limitado lamang sa ibang mga babae, hindi kasama sa iyo." Malapit nang magalit si Chin Yue, ngunit nang marinig niya ang kanyang mga salita, hindi niya maiwasang tumigas. Maya-maya, ang kalahating katotohanan at kalahating mali ay pinandilate niya si Alex Dixon, hinawakan niya ang kanyang baba gamit ang dalawang kamay at tumingin sa kanya ng nakangiti na hindi ngiti. "Ibig sabihin ba nito ay isa akong espesyal na pag-iral sa puso mo?" "Uri ng," sabi ni Alex Dixon, ngunit hindi maiwasan ang kanyang mga mata na tumingin sa ibaba. Bahagyang yumuko si Chin Yue at ipinatong ang kanyang baba sa mesa gamit ang kanyang mga braso, nakababa na ang kanyang palda na lalong nagpaningkit sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sinasadya ng babaeng ito. Anong klaseng gamot ang mali niyang nakain ngayon? Kadalas ay ito ay tulad ng isang malaking bato ng yelo, ngunit ngayon ay tila siya ay nagbago sa ibang tao. Nang palay-patlipat ang tingin ni Alex Dixon, narinig niya ang nakangiting boses ni Chin Yue. "Tanungin kita, nag-invest ka ba sa One High Group?" Napabuntong hininga si Alex Dixon at agad na binawi ang tingin, naging alerto siya sa kanyang puso. "Bakit mo natanong?" Kinusat ni Chin Yue ang kanyang magagandang mata at tumingin sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, "Pinirmahan ni Su Chingcheng ang kontrata sa One High Corporation, ang unang tanda ay 2 bilyon, hindi man lang siya kumurap, nakatrabaho ko siya, sa lahat ng mga taon na ito, maliban sa iyo, hindi siya naging ganito, impulsive ka." "Ganun ba?" Humigop ng kape si Alex Dixon, sinusubukang malaman ang intensyon ni Chin Yue. Sa oras na ito, muling nagtanong si Chin Yue, interesado rin ang Chin family sa One High Group at planong mamuhunan sa shares. "Anyway, ikaw ang boss, kaya hindi ako nagdududa sa kakayahan mo sa negosyo." Hehe, natawa si Alex Dixon sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay sinusubukan siyang linlangin, akala ba niya ay hindi siya maririnig nito? "Paano na?" Tinitigan siya ni Chin Yue at hindi binitawan ang bawat ekspresyon ng kanyang mukha. "Huwag kang magsinungaling sa akin, ikaw ba talaga ang namamahala sa One High Group?" Agad siyang nagdagdag ng isa pang pangungusap at nakangiting sinipa ang binti ni Alex Dixon gamit ang kanyang mataas na takong. "Babae ako, hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, kung hindi, isumpa kita para mailabas ang galit mo." Nagkibit balikat si Alex Dixon at ngumiti, "Ang trabaho ko ngayon ay alagaan ang asawa ko sa bahay, hindi ko pa alam kung ano ang nangyayari sa One High Group." Babaeng ito, napakabisyo.
She actually cursed him for not able to do it. Napakalupit. Sa anumang kaso, si Wang Lizo ang namamahala sa One High Group ngayon. Kamakailan lang, talagang inaalagaan niya si Jane Lewes sa bahay. Hindi ito kasinungalingan, tinitigan siya ni Chin Yue saglit at wala siyang nakitang kapintasan sa ekspresyon ni Alex Dixon, sa sobrang galit niya ay naikayam niya ang kanyang mga kamao. Hindi lahat ay nagsabi na kapag ang isang lalaki ay humarap sa isang sexing dilag, mababawasan ang kanyang panghuhusga, sasagutin niya ang anumang tanong niya. Sa huli, kinagat niya ang bala at isinuot ito ng ganito, ngunit wala siyang makuha kahit isang salita mula sa kanya. Si Chin Yue ay talagang walang magawa, at mayroon din siyang pagdududa sa kanyang puso. Itinikom ni Su Chingcheng ang kanyang bibig at hindi nagpahayag ng anumang impormasyon. Ngayon ay nakita na niya ang ekspresyon ni Alex Dixon ay kalmado at wala man lang kapintasan, hindi kaya walang kinalaman ang One High Corporation kay Alex Dixon. Sa ilang sandali, hindi maiwasan ni Chin Yue na makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Matapos niyang malaman na nag-invest si Su Chingcheng, nahulaan niya kaagad ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil gusto niyang tulungan si Alex Dixon. Nakaramdam si Chin Yue ng hindi maipaliwanag na pag-asim sa kanyang puso at ayaw niyang madaig, naghanda siyang hikayatin ang Chin family na mamuhunan sa One High Group. Hindi niya inaasahan na sa mahabang panahon na pagtatanong ay wala na siyang mapapala rito. Pinandilatan ni Chin Yue si Alex Dixon at malungkot na binawi ang binti na nasa kanyang guya, sinadya pa niya itong sipin. Hindi na kaimik si Alex Dixon, hindi na ako umiinom, samahan mo akong mamasyal. Si Chin Yue ay nasa masamang kalooban, kinuha niya ang bag at umalis. Noong nakaraan, madalas na hinahanap ni Su Chingcheng si Alex Dixon at marami rin siyang oras para makilala siya, ngunit ngayon wala silang anumang negosyo, hindi na rin hinanap ni Su Chingcheng si Alex Dixon tulad ng dati, dahil dito, nadismaya si Chin Yue. Pakiramdam niya ay unti-unti nang lumalala ang distansya nila ni Alex Dixon. Kung ang One High Group ay pag-aari ni Alex Dixon at ang Chin family ay namuhunan dito, at silang dalawa ay makakapagtatag ng isang karaniwang relasyon, mahahanap din niya ito ng legal. Ngumiti ng mapait si Alex Dixon, tumayo, at sinundan sila palabas. Ibabalik kita, maaga pa naman, bakit ka ba nagmamadaling umalis, hindi mo ba ako makikita? Huminto si Chin Yue sa harap nila at bumuntong hininga. Kung hindi ka babalik, saan mo pa gustong pumunta? Sinabi ni Chin Yue, ayaw ko lang pag-usapan ng tungkol sa trabaho sa coffee shop. Kung gayon saan mo gustong pag-usapan ito? Pumunta ka sa hotel at kumuha ng kwarto, tahimik, tinitigan ni Chin Yue si Alex Dixon gamit ang kanyang matingkad na mga mata at diretsyong sinabi. Anong gamot ang mali niyang nainom? Natigilan si Alex Dixon, halatang hindi siya lasing, pero anong klaseng ugali meron siya? Gayunpaman, dahil siya ang nagkusa na imbitahan siya, hindi na niya inisip na tingnan ang kagandahan ng ilang beses pa. Anyway, wala naman siyang balak gawin, bihirang makita si Chin Yue na napakaamo, kaya ayos lang na magkaroon ng higit na pagkagumon. Masayang sabi ni Alex Dixon, sure, you can get a room, you'll go. Kabanata 860 sa pagkakataong ito, si Chin Yue na ang maguluhan. Kung sa ibang pagkakataon, siguradong tatanggi si Alex Dixon, anong nangyari ngayong araw? Hindi niya maiwasang iangat ang ulo at tumingin sa hotel sa tabi niya. Ito ay isang entertainment street, ang hotel ay napuno ng hindi maliwanag na mga kahon ng pulang ilaw, lahat sila ay para sa mga mag-asawa na mag-book ng mga silid. Ano ang Lovers Hotel at Loved Apartments? Ang pagtingin lang sa pangalan ng hotel ay sapat na para bumili ng mukha at puso. Ang puso ni Chin Yue ay nagsimulang tumibok ng malakas. Dapat ba talaga siyang pumunta at kumuha ng kwarto? Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Pakiramdam niya ay may mangyayari ngayong gabi. Baka sakanya, mainit ang leeg ni Chin Yue, mabilis niyang sinulyapan si Alex Dixon. Wala na siyang pakialam, nagpa siya si Chin Yue at itinuro ang lobby na may nakasulat na Lovers Hotel. Sige, punta tayo sa hotel na yon para kumuha ng kwarto. Bago pa siya makatapos, biglang lumapit si Alex Dixon at niyakap siya. Natigilan si Chin Yue, tumingala siya kay Alex Dixon na sobrang lapit sa kanya at nablangko ang isip niya. Parang drum ang tibok ng puso niya. Di ba pinagamot din siya nito?
ang buong katawan ni Qin Yue ay malambot at ang kanyang mukha ay nag-iinit, talagang bumagsak siya sa mga bisig ni Alex Dixon at tulalang tumingin sa kanya. Sa sandaling ito, dumilim ang mukha ni Alex Dixon habang ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Sa puso ng kanyang kamay ay isang espesyal na gawang bala ng tinga. Gumagamit ng silencer weapon ang kabilang partido. Higit pa rito, kahit na ito ay isang lead bullet, ang lethality nito ay napakataas. Kung hindi niya narinig ang tunog ng paghampas ng hangin, hinayla na niya si Qin Yue sa kanyang yakap. Ngayon, tumagos na sa likod ng kanyang ulo ang lead na bala, dahilan para mamatay siya. Nakita rin ni Qin Yue ang lead bullet sa kamay ni Alex Dixon at natigilan siya. Lahat ng nasa isip niya ay agad na nawala. May killer, agad na nakabawi si Qin Yue at tumayo kaagad. Ang kanyang magandang mukha ay nababalot ng hamog na nagyelo habang pinagmamasdan ng kanyang matatalas na mata ang paligid. Pumunta ka sa likod ko at pumasok sa coffee shop, hinayla ni Alex Dixon ang braso niya at hinayla si Qin Yue sa likod niya nang walang paliwanag, inilabas niya ang spiritual sense. Anong gusto mong gawin? Nabigla pa rin si Qin Yue at balis ang hinawakan ng balikat ni Alex Dixon. Huwag kang mag-alala, umiling si Alex Dixon. Kaya niyang umatras sa ulan ng mga bala, paano pa siya maglalagay ng assassin na ganito sa mga mata niya? Sa sandaling ito, biglang may nakitang kakaiba ang kanyang spiritual sense. Tumili. Isang nakakatalam na tunog ng pagpepreno ang maririnig. Agad na nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon at agad niyang itinaas si Qin Yue pahiga. Sinipa niya ang lupa gamit ang dalawang paa at mabangis na umiwas sa gilid. Saktong paglundag niya, isang itim na kotseng Toyota, na parabang nabaliw, ang sumugod sa napakabilis na bilis. Boom! Unang bumangga ang sasakyan sa coffee shop sa tabi nito. Ang buong glass wall ay agad na nabasag ng huwala, ang mga fragment ng salamin ay lumipad kung saan-saan na parang ulan. Walang katapusan ng hiyawan ng mga tao. Na-deform na ang sasakyan dahil sa impact, umuulan ng makapal na usok, at nagkaroon ng dagat ng apoy. Tumayo si Alex Dixon at inilagay si Qin Yue sa lupa sa kanyang mga braso. Hindi na mapanatili ni Qin Yue ang kanyang kalmado, nakasindak siyang tumingin sa kotse at naramdaman na lang niyang nanghina ang kanyang mga paa. Tumama ang sasakyan sa kinatatayuan niya kanina, napakabilis nito na walang makariyak, kung hindi lang siya sinundo ni Alex Dixon, baka nauntog siya sa coffee shop kasama ang sasakyan at namatay agad. Tulong, may aksidente sa sasakyan, tumawag ka ng pulis. Lahat, tumakbo, agad namang sumabog ang Entertainment Street na kumakanta at sumasayaw pa. Umusok ang usok sa coffee shop habang naglalagablab ang apoy, ang mga tao ay tumakas para sa kanilang buhay sa takot, humahakbang at nagsisiksikan kung saan-saan, parang katapusan na ng mundo. Sinuta, si Qin Yue ay nabigla pa rin, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Alex Dixon. Alex, umalis na tayo dito, tumawag ka agad ng pulis. Halos mabali ang ulo ng lead bullet kanina lang, kaakibat ng kasunod na aksidente sa sasakyan, mahirap paniwalaan na nagkataon lang. Napatingin si Alex Dixon sa itim na usok na nagmumula sa sasakyan ng Toyota, iniska niya ito gamit ang spiritual senses at alam niyang walang tao sa sasakyan. Isa pa, sinabuyan ng gasolina ang sasakyan, halata na gusto nilang sunugin ang mga baka. Nang ilabas niya ang kanyang divine sense ngayon lang ay napansin niya ang unmanned cart na umaandar papunta sa kanya, matapos umatake ng kalaban ay agad niyang tinago ang kanyang aura at nagtago sa crowd. Tila naranasan ng kabilang partido at hindi isang ordinaryong mamamatay. Mahigpit na hinawakan ni Qin Yue ang kamay ni Alex Dixon at ito ay madulash. Hinayaan niyang hawakan siya nito, hindi lang siya bumitaw, hinawakan pa niya ng mahigpit ang kamay niya. Hindi sa gustong sahin siya ni Alex Dixon, ngunit nalaman niyang malungkot na nanginginig ang kamay ni Qin Yue. Kahit na siya ay karaniwang matalino at may kakayahan, sa mundo ng negosyo, siya ay tulad ng isang reyna, ngunit sa sandaling ito, siya ay isang ordinaryong maliit na babae lamang, siya ay matatakot at matatakot. Pagkaraan ng ilang sandali, si Qin Yue ay bumalik sa kanyang katinoan at ang kanyang ulo ay puno ng malamig na pawis. Halos nakatakas na ang mga tao sa paligid, maririnig mula sa malayo ang tunog ng mga sirena ng sasakyan ng pulis. Bigla siyang lumingon at nag-aalalang sinabi kay Alex Dixon, "Alex Dixon, anong nangyari?
may ibang tao ba na gustong makipag-deal sa'yo? Natahimik sandali si Alex Dixon at umiling. Hindi, ang target nila this time ay ikaw. Natigilan si Chin Yue, maya-maya, hindi makapaniwalang bumulong siya, sila, gusto mo akong patayin? Tuma-NGO si Alex Dixon, napakatumpak ng takbo ng lead bullet, nakatutok ito sa ulo ni Chin Yue, ang layunin ay upang patayin siya sa isang suntok. Ang unmanned Toyota car na sumugod ay tumama din sa lugar kung saan nakatayo si Chin Yue, ang lokasyon nito ay kinakalkula ng tumpak. Kung gusto siyang patayin ng kabilang partido, tiyak na hindi muna siya gagawa ng hakbang kay Chin Yue, kung hindi, hindi ba ito nagpapaalerto sa kalaban? Maririnig ang tunog ng dagandong ng sasakyan habang ang ilang itim na off-road na sasakyan ay mabilis na humaharurot, nagpreno ang isa at huminto sa harapan nilang dalawa. Isa pang killer, nagulat si Chin Yue. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng kotse at tumalon si Han Yun palabas ng kotse kasama ang mga miyembro ng kanyang team. Alex, okay ka lang, isang dosina o higit pang mga miyembro na nakaitim na uniforme ang pumila sa isang maayos na porma sayon at sumaludo kay Alex Dixon. Walang problema, tuma-NGO si Alex Dixon kay Han Yun. Napatingin si Chin Yue kay Alex Dixon ng may pagtataka at pagkatapos ay tumingin kay Han Yun. Hindi niya maiwasang magtanong, lumabas ka para hanapin ako at nagdala ng buong pangkat ng mga espesyal na puwersa. Masyadong exaggerated ito, hindi ba? Hindi, umiling si Alex Dixon at sinabing, si Han Yun at ang mga miyembro ng kanyang team ay mga dati kong kakilala. Pumunta sila sa Yan Capital para magsagawa ng misyon. Tutulungan ko sila. Lahat sila ay dati niyang kaibigan. Hindi naman kalabisan na sabihin na sila ay mga kasama na dumaan sa buhay at kamatayan. Ngayon, dinala ni Han Yun ang kanyang club sa Yan Capital para harapin ang Dark Group. Nangako rin siya kay Han Yun na babalik sa team at sabay na aalisin ang Dark Group. Ang sangay ng Korea ng Dark Group ay sinubukang patayin si Alex Dixon noon, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa halip, sila ay ganap na nabura. Itinago din ni Q Fei ang kanyang sarili, hindi na siya naglakas loob na gumawa pa ng mga galaw. Kaya naman, nakipag-usap si Han Yun kay Alex Dixon, dahil siya ang target ng Dark Group, malaki ang posibilidad na ang kabilang partido ay magpadala ng maraming tao upang patayin siya. Sa sandaling ito, susundan siya ni Han Yun at ng kanyang mga tauhan, bilang karagdagan sa pagprotekta sa kaligtasan ni Alex Dixon, naging maginhawa rin ang palihim sa paghahanap ng mga pahiwatig. Sa sandaling natuklasan nila na mayroong isang assassin na umaatake kay Alex Dixon, ang mga miyembro ng club ay agad na kumalat at umiikot sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, dumaan ang kanilang camouflage SUV, 12 ng mga miyembro ng club ang tumalon mula sa mga sasakyan at yumuko kay Alex Dixon. Abangan ang susunod na kabanata.